Awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. The Star. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri-Asenso. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Episode 268 na po tayo dito sa ating programang Agri-Asenso. Ako po si Henry Uri at mukhang kasama natin ngayong hapon in behalf of Ma'am Nietroseo ay si Sir JL Oman. Sir JL, magandang hapon po sa inyo. Henry, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, Agri-Asenso na po tayo. Yan, si Sir JL po ay isang senior agriculturist sa Department of Agriculture and ATI. Sir JL, maigi naman at mukhang wala namang naging mabigat na problemang idinulot sa bansa ang bagyong Inday. May mga ilan-ilan yes, sir. May mga iilan na Henry, lalo na po sa probinsya dito sa Sarangani na marami pong gumuhong lupa at may mga casualties po tayo. Kayo po ba ngayon ay nasaan, Sir JL? Kami po ay nasa sa Cotabato at ang karating probinsya lang po natin yung Sarangani province, Henry. Oo nga, medyo nakakalungkot po yung nangyari doon. But at any rate, so overall ay naging payapa naman po at hindi kasi nung naging problematic tayo. Salamat sa ating dakilang lumikha. Pero ngayong hapon, dito muna tayo sa atin pong programang Agri-Asenso. Sa JL, ano po ba ang ating paksang pag-uusapan ngayon?
Ayan, ngayong hapon ka, Henry, excited ako dahil pag-uusapan po natin yung Philippine Deposit Insurance Corporation para sa ligtas na ipon. At mamaya-maya makakasama natin si Sir June, ang Vice President po ng Corporate Affairs Group ng Philippine Deposit Insurance Corporation para alamin po natin kung paano po natin maproprotektahan ang mga deposito po ng bawat Pilipino. Oo, lalo na po yung mga magsasaka po na nag-aatikha na makapundar ng maski papaano para po sa kanilang kinabukasan. Ano ho. So iyan po ay mahalaga na maiparating natin sa inyo paano ba napoprotektahan ang inyo pong mga ipon na hindi po, of course, sanang bigla na lang mawawala, pero sa halip ay dadami at lalago. Ano ho, yan ang ating pag-uusapan Tama mamaya. ka dyan ka, Henry. Apo, pero bago po yan, Sir JL, last Saturday, ano po, napag-usapan kasi pagkat ako'y mukhang tayong dalawa'y parehong nandito, di ko alam ko. Ako ho kasi Pero wala rin. nakaabang ako niyan nung nakaraang Sabado ka, Henry. Ayan, ako ho kasi mayroong munting labnat, sabi nga nila, ano ho, bigla na lang tayong tinamaan. Yung tungkol sa Coco Nature Craft and Kinit Eco Integrated Farm, yan po ang napag-usapan nila. So JL, Kasama natin si Oo. Dr. Gerald Kinit. Siya po yung farm owner at manager ng Kinit Eco Integrated Farm ka, Henry. ano ba yung bukod dun sa pag-usbong ng Kinit Integrated Farm na naibahagi po ni Dr. Gerald kung paano nagsimula ang kanila pong farm sa backyard piggeries lamang po ito hanggang sa pagiging isang diversified at integrated farm na kinikilala na bilang ATI accredited learning sites. Ano po ba yung mga napag-usapan pala Saturday, Sir JL? Ayan ka, Henry, noong nakaraang Sabado ay tinalakay din yung malaking hamon ng ASF sa kanilang operasyon dahil upang higit nilang palawakin ang produksyon ng high-value crops, nag-divert po sila ka, Henry, dahil nga sa ASF. At ngayon marami na po silang mga value-added products. At yun nga, naging inspirasyon po nila itong paggawa ng mga coconut byproducts na napakarami pong coconut waste na banggit ni Sir Gerald, katulad po ng mga bunot at mga baon na karaniwang tinatapon lamang pero binibigyan po nila ng halaga. Oo, Kinit. doon pumasok Sir JL, ano, yung paglikha ng value added coconut products, ano po. Cocoa waste, kagaya po ng bao, ng bunot. Pero alam mo ninyo, yung coconut brisket at saka po yung mokosako o yun pong wood vinegar. Wood vinegar. Oo, pati yung mga handicrafts na galing po sa niyog. Ba, shipin ninyo, kakalikha sila Sir JL ng earrings o yung hikaw, ano po, necklace at saka lampshades. Ano yung binabanggit nila Sir JL na pyrolysis technology? Ayan, ito yung mga naging malaking talakayan nung nakaraang Sabado ka, Henry. Itong pyrolysis technology ng Kinit Farm dahil gumagamit po sila ng pyrolysis chamber na may kakayahang sabay po na mag-carbonize ng coconut shells at makapag-produce sa kung baga 2-in-1 po siya yung kanilang technology na ginagamit. So habang binabawasan ng polusyon mula sa tradisyonal na paggawa ng uling, ay nakakagawa din po sila ng mokosako o yung wood vinegar. Ayun. At saka po yung may benepisyo po kasi yung coconut brisket na tinatawag. Ito po yung nagiging matagal ng init, na mas kaunti po ang usok, mas environmental friendly at maaari pong maging alternatibong panggatong sa gitna po ng tumataas sa gastusin sa enerhiya. Yun namang mokosako bilang organic kong input, vinegar ito sir. As in talaga suka po ito, Sir JL. Yes, suka po ito ka, Henry. Oo. At ito ay pwede rin gamitin panlaban sa mga peste. Tama ba, Sir JL?
Tamang-tama po yan ka Henry dahil ibinaghagi din ni Sir Gerald ang mga paunang pag-aaral na talagang nagpapakita yung potensyal ng Mokusako sa pagkontrol ng mga peste sa kanya pong sakahan tulad ng yung FAW sa mais o yung fall armyworm, no? At bukod pa dito, nagagamit din po ito sa iba pa nilang mga sakahan. Ayan. At syempre, yung pong pagpapahalaga sa agricultural waste, yan din po ang isinusulong nila. Dahil ang dating tinuturing na basura ay maaari po palang maging mapagkakakitaang produkto. May mga pagsasanay at pagpapalaganap din ng teknolohiya kaya hinihikayat po ng mga ito ang mga magsasaka, kooperatiba at iba pang interesadong sektor na bumisita sa Kinet Eco Integrated Farm. Saan ba ito matatagpuan, Sir JL? Tatagpuan po ito, Sir Kaka Henry, sa Calasiao, Pangasinan. Ayan, alright. So, halina, tayo po tumungo doon kay magbumisita kung malapit-lapit din lang naman kayo kaya na may nadadaanan ninyo para makakuha kayo ng iba't ibang information, tips siguro, para lalo pong utilize ninyo yung mga eco-waste, bunot, bao, galing po sa inyo dyan sa inyong mga lugar. Yan ho ang ating napag-usapan last Saturday. Samantala, makibalita muna tayo sa Department of Agriculture at ATI. Agribalita, ihatid sa atin ni Sir JL. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agribalita. Sir JL Oman, go ahead po. Maraming salamat po ka Henry. Narito po ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Kagawaran ng Pagsasaka at Agricultural Training Institute. Tiniyak ni DA Secretary Francisco Kiko Pichu Laurel Jr. ang buong suporta ng sektor sa pagpapatupad ng school-based feeding program kasabay ng paglagda ng Joint Administrative Order para sa milk feeding program. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lulunsad ng programa sa Pulilan, Bulacan na inaasahang makikinabang ang humigit kumulang 4,500,000 mag-aaral habang sinusuportahan ang mga lokal na farmer sa pamamagitan ng pagbili ng lokal na gatas. At samantala, noong July 1, nilagdaan na ng DA at ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Joint Memorandum Circular or JMC na nagbibigay ng real property tax exemption sa mga kwalipikadong farm warehouse. Sa ilalim nito, hindi na magbabayad ng real property tax ang mga pasilidad na imbakan ng mga produktong agrikultural at farm inputs na may assessed value na hindi lalampas sa 3 milyon upang mapagaan ang gastusin ng mga magsasaka at mangingisda at mapalakas ang food security sa bansa. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa Kagawaran ng Pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang ang official website sa www.da.gov.ph. At dumako naman po tayo para sa mga anunsyo mula sa Agricultural Training Institute. Mga kabataang OA, inaanyayahan po namin kayong sumali at mag-apply sa Batch 5 ng Youth Internship Program on Organic Agriculture or YPOA Batch 2027 to 2028. Layunin po ng programa na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga kabataang magsasaka, out-of-school youth at college graduates sa organic agriculture sa pamamagitan ng pagsasanay at hands-on learning. At para sa kabuuang detalye ng programa at proseso ng aplikasyon, bisitahin lamang po ang aming Facebook page o di kaya pumunta po kayo sa pinakamalapit na ATI Regional Training Center sa inyo pong mga lugar. At samantala, bilang pagdiriwang ng Philippine Agriculturists Month, may handog na libreng webinar ang ATI Davao Region ngayong July 17, 22 at 24. Yan po ay tungkol sa pest management strategies for modern rice farming. Layunan nitong mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka sa pest identification, integrated pest management at
responsableng paggamit ng pesticides. At para sa kabuuang detalye, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng ATI Davao Region. At abangan ang iba pang mga announcements mula po sa ATI. I-follow po kami sa Facebook, X, Instagram at TikTok at ATI Interactive at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yun lamang po ka, Henry. Maraming salamat po. Thank you, Sir JL. At babalik po tayo sa ilang saglit, alas 3:13 na po ng hapon. This time Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa
puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito. Narito muna ang ating Techno Tip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip.
Alam nyo ba, ka-agri, ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ay isang government-owned and controlled corporation o GOCC na itinatag noong 1963 sa ilalim ng Republic Act No. 3591 at ngayon isang attached agency ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Pinoprotektahan nito ang mga depositors sa pamamagitan ng deposit insurance coverage. Ipon ay protektado, kinabukasay sigurado. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Alright, balik tayo sa ating programang Agri-Asenso. Ako po ulit si Henry Urit. Kasama natin ang Senior Agriculturist ng Department of Agriculture ng ATI, si Sir J.L. Oman. Sir J.L., sino po ba ang ating panauhin at ano ulit ang ating magiging paksa ngayong hapon? Ayan ka, Henry, ngayong hapon po ay pag-uusapan po natin ang Philippine Deposit Insurance Corporation para sa ligtas na ipon. At ngayong hapon po ay makakasama po natin ang Vice President ng Corporate Affairs Group ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Walang iba po kundi si Mr. Jose G. Villaret Jr. o mas kilala sa tawag na Sir Jun. Sir Jun, magandang hapon po sa inyo at welcome po sa Agri-Asenso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, Ka-Henry at JL. Maraming pong salamat sa pagpapaunlak sa amin sa inyong programa ngayon. Sa amin po ang karangalan, Sir Jun, na kayo aming makasama ngayong hapon at makapaglingkod tayo, lalo na po sa ating mga magsasaka, manging isda at mga nasa sektor ng SMS. Sir JL, siguro akin na pong ibibigay ang unang katanungan. Sir John, ano ho ba itong PDIC? Okay. Ang PDIC po ay isang ahensya ng ating pamahalaan. So we're a government agency. In fact, we are considered a government corporation. Ang pangunahing layunin po namin ay magbigay po ng proteksyon sa mga deposito ng mga tao o mga korporasyon sa Pilipinas, lalo na sa mga bangko. May mga deposito kasi tayo sa iba't ibang institusyon, pero ang ini-insure, ang PDIC po ay nagbibigay ng proteksyon sa mga deposito sa bangko dito sa Pilipinas. Dahil po dito, nagbibigay po ito ng kumpiyansa sa mga tao na maglagak ng kanilang pera sa mga bangko at po ito ng kumpiyansa sa banking system o sa mga banking institutions na nag-ooperate dito sa Pilipinas. JL, go ahead po. Ayun, at since we're talking about deposit insurance po, Sir Jun, ano po, para po sa kapakanan ng mga nanunood at nakikinig ngayong hapon, ano po ba itong tinatawag po nating deposit insurance? Medyo sisimplihan natin kasi po ang deposit insurance po ay hindi insurance. Marami po nagkakamali na para po kaming insurance na nagbabayad po ang mga tao para ma-cover o ma-insure sila. Ang deposit insurance po ay isang government policy o isa po itong social safety net na tinakda ng gobyerno para proteksyonan ang mga depositor sa Pilipinas. So wala pong binabayarang premium o anumang bayad na ibinibigay ang mga depositor para magbigay ng proteksyon yung depositor. So that's number one. So kung kayo po ay may deposito sa isang bangko sa Pilipinas, automatiko po kayo nabibigyan ng proteksyon ng PDIC dahil po ito po ay binabayaran ng mga bangko. So that's number one. Number two po, ang deposit insurance po ay nagbibigay po ng kumpiyansa. Ito po para pong garantiya na ang inyong pera sa bangko ay ligtas. Marami po nag-aakala na kailangan pong magsara ang bangko para po ma-enjoy ng isang depositor ang proteksyon ng PDIC. Marami po kasi ang nag-iisip na walang relevance ang PDIC kung aking bangko ay bukas pa. Nagiging importante ito pag ito ay naisara ng Bangko Sentral ng Pilipinas at kami po kasi yung nagbabayad ng insured deposit para po sa mga deposito ng isang bangko. Kung inyo pong bangko ay operating pa, meron po tayong service dahil ito po nga yung garantiya. Para po, ito naman, medyo hawig naman to sa insurance. Ito po na-enjoy ninyo
kahit na kayo ay buhay pa, kasi ito'y nagbibigay ng kapayapaan, ng garantiya na ano man ang mangyari, meron po tayo makukunan bandang huli. At meron po tayong safety. Yun po, mahirap pong bilhin yon. Ito po ay naibibigay po ng deposit insurance ng PDIC. Sir John, doon sa binanggit nyo po na anuman ang mangyari, ano po ba? Ano po ba yung mga pangyayari na papasok po ang proteksyon ng gobyerno through PDIC sa aming mga deposito? Maganda pong tanong yan. Ang protection pong sinasabi natin dito ay tungkol po sa pagpapasara ng bangko. So, marami pong pangyayari sa buhay ng isang negosyo, kamukha ng bangko, na dumarating po tayo sa punto na hindi na po makakabuti na patuloy ang operasyon nito. Kaya po nagtatakda ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng panahon na baka ang isang bangko ay hindi na kailangang pa magpatuloy. Yun po ang tinutukoy ko. Pero dagdagan ko na rin po, meron po nag-akala na pag sakaling mawala ang pera nila sa bangko, halimbawa po ay technical glitch o kaya yung mga sa mga digitalization o sa technology o kaya po ay dahil sa sunog o kaya po sa ibang kadahilan naman mga nakaw, ito po ay mga pangyayari na sakop po sa pamamahala ng bangko. Ang deposit insurance po ay pumapasok kung ang bangko po ay ipinasara ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun lamang po ang tanging trigger o dahilan para po pumasok ang PDIC at magbayad po ng deposito ng mga bangko hanggang sa limitasyon lang po na maximum deposit insurance coverage. Hindi po lahat ng deposito ay kaya nating i-cover dahil ito po may hangganan hanggang sa maximum deposit insurance coverage na sa kasalukuyan po ay tinakda sa 1 million pesos per depositor per bank. Ayun. Sir JL, bago po with your indulgence po, para sa ating mga nakikinig na mga magsasaka, halimbawa si Mang Juan, nakaani ng napakadami at kumita ng magandang tubo sa kanyang taninim na mais o tinanim na kamoting kahoy. Pagkatapos na pagkasundoan nila na magdeposito sila ng 800,000 sa bangko sapagkat sabi nila mas magandang nakatabi ito sa bangko. So yung 800,000 nilang yon ay mayroong proteksyon na ibinibigay ang gobyerno para sila'y magtiwala na hindi mawawala yung kanilang inilagak na yon sa bangko through PDIC. Pero pag yung bangkong yon ay sinabi ng Bangko Sentral na hanggang dito na lamang ang iyong operasyon sapagkat meron kang problema, may mga reklamo ka, kailangan mo nang magsara, yung deposito noong magsasaka na yon ay hindi mawawala sapagkat doon pumapasok yung proteksyon ng gobyerno. Tama po ba, Sir John? Tama po yun, Ka Henry. At mahalaga po yung sinabi ninyo, ang halimbawa po ninyo, ang deposito ay nasa halagang 800 piso. 800,000 po. Ay fully covered. 800,000. Fully covered po. Apa, ayun. 800,000. Okay, fully covered po yun kasi po, ang limit po ng ating coverage ay 1 million, no? 1 million pesos per depositor. Kung halimbawa naman po, ibahiran natin ang sitwasyon. Kung meron pong ang ating pong magsasaka, meron pong deposito na halagang 1.5 million dahil po napakaganda ng kanilang kalagayan o kaya ay ani, no? So kung sa halagang 1.5 million, hanggang 1 million pa rin po ang insured deposit ng PDIC. Po ang tinakda ng batas. Ngayon po, yung hindi po maibabayad ng PDIC na 500,000, ito po ngayon ay kinukuha natin sa pagbibenta at pagkukolekta ng mga ari-arian ng nagsarang. Ay pwede pa pong mabayaran, pwede pa pong maibalik, may panahon lang pong kailangan dahil po kailangan pa pong gawin ng PDIC ang kanyang trabaho para po i-liquidate o ibenta yung mga natirang pag-aari ng saradong bangko para po mabayaran yung iba pang pagkakautang nito kasama po yung mga deposito ng mga tao na humigit doon sa limit na 1 million pesos per deposito. So meron pa rin pong paraan. Yun nga lang po,
marami po kami nakakausap, baka kung sakali po kayo gusto talagang sigurado lang, hanggang tinatakda lang po nila sa 1 milyon per deposito. Sir JL, medyo na-trigger lang po kung itanong din itong tanong ito with your indulgence po. Mas maganda po ba Go na ahead, halimbawa sir. meron kang 1.5 para lahat ay secured yung deposito mo, hati-hatiin mo sa 3 bangko na tigli 500,000? Wala pong problema Ayun. doon. Actually, maganda po yun. Ang nakita ko lang problema doon, marami kayong bangkong pinupuntahan o kaya tinitingnan. No? Medyo may trabaho lang. Pero kung may oras po kayo, wala akong problema. Pero po, sa amin po, may mga tao na tiwala sila sa bangko. Lalo na po, kahit dito pumapasok ka, Henry, yung importanteng decision making, dapat po, tinitingnan natin yung kalagayan ng bangko. Meron tayong tiwala sa bangko. Parang eskwelahan ng mga anak natin, hindi nyo ilalagak yung anak ninyo. Sa eskwelahan na tingin ninyo, hindi matututo yung anak ninyo. So para pong bangko din yan, kung alam ninyo kahit na humigit pa sa 1 million yung deposit nyo, pero kung alam ninyo, panatag kayo bukod sa deposit insurance ay nasa mabuting kamay, pagkakatiwala ng mamahala at mabuting pagpalakad, it's up to you po. But I think it's okay to keep your money in one bank. Marami pong mga galing na bangko sa Pilipinas, lalo na po sa mga probinsya. Kaya aral lang po tayo, tutukan lang po natin, pag-aralan lang po natin at tayo po'y magiging ligtas na rin. Ayan. Okay, Sir JL, it's now your turn po. Sorry. Ayan. Sige po Ka Henry, dahil curious lang po ako Sir Jun, dahil napakarami pong mga products po ang ino-offer po ng mga bangko. At ano po ba yung covered po ng deposit insurance? Anong mga produkto po ang ng bangko po ang sakop po nito? Lahat po ba ng mga products ng mga banks natin or mga maiilan lang po tayo na covered ng deposit insurance? Ang deposit insurance, JL, ay para lamang sa mga deposito o deposit products ng bangko. So kung kayo po ay nag-open ng savings account o kaya time deposit, yung meron pong takdang panahon, mga 3 buwan o mahigit pa o 6 na buwan, yung inilalock in ba ninyo yung inyong kita sa mga ganong deposito. At mga checking account o yung demand deposit, kung meron po kayong gumagamit kayo ng cheque para po ma-issue kayo ng bangko, kahit po sa pesos o dollar. Ito po ay covered ng PDIC. Hindi po kasama dito ibang produkto na hindi pinoconsider na deposit. Halimbawa po ay investment o trust account ay hindi considered deposit, hindi ko ito po. So, JLB, extend ko na rin. Meron mga institusyon nag-offer ng deposit, pero hindi sila bangko. Hindi offer. So, halimbawa po, ayun pong sabihin, dito na tayo, mag-cooperatiba po kasi ay nagbibigay din ng deposit, nag-offer din ng deposit. Pero kasalukuyan po hindi po sila miyembro ng PDIC and hindi po covered na deposit. So, only deposit products in banks po ang covered po. Sir JL, pa-follow up lang ng konti. Lahat po bang bangko, mapa rural bank, mapa commercial bank, Sir JL for that matter, yung mga sa probinsya, sa Maynila, lahat ba inuobliga o talagang kinakailangan maging kasapi at magpa-insured, magkaroon ng PDIC insurance? Siguro matanong natin yan kay Sir John. Pero magandang katanungan yan, Ka Henry. Magko-commercial break. Sir John, magko-commercial break na muna kami dito sa studio para pagbalik natin mas tuloy-tuloy ang atin pong discussion. Sir JL, with your permission, 3:36 ng hapon. We'll be back after the break. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri,
siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happening sa trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala. Ito po muna ang ating Techno Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Ang pagtatabi ng pera sa bangko ay makatutulong sa mga magsasaka na magkaroon ng sapat na pondo para sa binhi, pataba at iba pang pangangailangan sa bukid. Makatutulong din ito upang maging handa sa panahon ng emergency o kalamidad. Ipon ay alagaan, kinabukas ay mapaghahandaan. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng
Agri Ascenso. Okay, balik na po tayo sa ating palatuntunan. Kasama pa rin natin si Sir JL Oman at syempre ang Vice President ng Corporate Affairs Group ng PDIC, si Mr. Jose Villaret. Si Sir June. Sir June, magandang hapon pong muli. Sir JL, go ahead with your question po. And po, Sir June, ano po ba yung pagkakaiba ng isang deposito sa isang investment product? At lalo na po, gusto pong naman ng ating mga magsasaka, no, para po bago po sila maglagak ng pera sa bangko, at least aware po sila. Basically po, ang deposit ay isang produkto ng bangko. Ang layunin po nito ay ilagak ng inyong pera na may kapalit pong interest. At ang interest po na ito ay itinakda. Parang meron na po kayong kontrata na ito pong matatanggap ninyo. Ang investment po ay iba namang klaseng produkto. Ito po ay merong ang tawag natin doon parang may risk, no? At mas malaki-laki karamihan ang halaga na involved sa isang deposito at sa isang investment. At ito po ay pinababayaan po natin ang bangko para gamitin ito sa iba pang paraan, mas maraming ventures ang pwede. At ang kalakip na interest nito ay hindi po garantisado. Meron pong tinatakda. Pero po ang gusto po kong sabihin, mas malaki po ang interest sa investment po. Sa mga investment product. Lagi po ito mas may mahalaga, mas malaking interest na ipinapangako. At sabihin nga po natin ito sa financial sector, kung mas malaki po ang interest, mas malaki din po ang risks dito. Kaya po, meron po tayong paghahanda o kaya paalala na kung tayo po ay pumapasok sa isang investment, muna po may pangmatagalan po ang panghawak o pagkakaloob ng pera nito. Hindi po to mabilisan. Mag-aantay tayo at mag-aantay tayo ng balik ng mas malaki o mas maliit. Ang deposit po ay medyo ligtas pong produkto. Pwede po inyong, lalo na po sa mga savings, you can withdraw that anytime. So yun po ang kaibahan. At ang interest po, sa totoo lang po, mas maliit. Pero po ito pong produktong ito, pangako po nito, ay pwede nyong kunin sa sandaling kailangan ninyo. Ayun. And Sir John, so ibig sabihin po ba ay yung investment product po natin ay hindi po covered ng PDIC na deposit insurance? Hindi po ito covered ang tanging deposit product lamang po ng mga bangko. Siguro JL lang isang background kasi dito. Ang deposito po ay talagang inilalaan para po sa mga tao na merong maliit na kakayanan o merong pera na panglagay lang sa bangko at pwede rin lang kunin. Pag sinabi po kasing investment, medyo ibang level ka na no? Ito po talaga ay parang meron ka ng pinaghahandang mas malakihan. By the way, yung pong deposito ay pwede nyo rin gamitin para sa investment. Meron po akong makilala na nagdi-deposit po sa bangko para po later ito po yung magamit nila sa investment. Hindi po ito magkalaban. Actually, magkakampi po ang deposit at ang investment. Magkaibang produkto po sila, depende po sa pangailangan ng tao. Mm-hmm. Sir John, kanina po nabanggit ko bago tayo mag-break, lahat po bang mga bangko, mapa-rural bank, yung mga nasa probinsya, hanggang sa pinakamanga malalaking bangko, yan po ay covered lahat ng PDIC, ano po? Tama po yun. Ang lahat po ng bangko nag-operate sa Pilipinas ay covered po ng deposit insurance ng PDIC. Ang mga malalaking bangko po, universal, commercial banks, kahit po yung mga foreign banks na nag-ooperate sa Pilipinas, ito po ay bahagi ng Philippine Financial System, ito po ay covered. Ang mga trade banks, ang rural banks po, kasama din po. Dagdag ko lang po ang mga digital banks. Ito po ay kasama rin sa mga miyembro ng PDIC. Ang pinakahuli po nating miyembro ng pamilya ng PDIC ay ang mga Islamic banks. Ito po sila ngayon ay kasama na rin sa mga covered. Ang deposit sa mga Islamic banks ay kasama na rin po sa mga insured ng PDIC. So pati yung mga cooperative bank, ayan. Ang cooperative bank po kasama. Pero cooperative, Henry, hindi pa po. Pero pinag-uusapan na po namin yan na sakali ay pwede silang idagdag sa mga miyembro ng PDIC. Alright. So JL?
Sir John, nalaman po namin na meron po kayong Protect Your Money campaign o yung PYM campaign. So bakit po mahalaga itong kampanya po na ito para po sa mga mamamayang Pilipino? At baka pwede nyo pong ibahagi sa amin, Sir John, kung sino-sino po yung mga kaagapay po ninyo sa programang ito. Ay, magandang tanong yan, JL. No? Ang Protect Your Money campaign ay isa pong advokasya ng lahat ng mga financial regulators dito sa Pilipinas. Kasama po dyan ang Bangko Sentral, ang Securities and Exchange Commission, at ang Insurance Commission at ang PDIC. Ang aming pong layunin ay pagsamasamahin yung aming mga kakayanan, mga resources, upang palaganap mo yung paalala na pag-ingatan po natin yung ating mga pera. Kahit sino po, lalo na po yung mga kapatid natin sa agricultural sector. Importante po lalo na po ngayon marami po tayong naririnig ng mga scam. Marami tayong naririnig ng mga pangluloko o kaya po mga institusyon na parang hindi naman balanse o kaya hindi patas, no, sa kanilang pakikitungo sa mga customers. So, ang Protect Your Money campaign po ay nabibigay po ng mga impormasyon para alamin po natin kung ano yung ating mga karapatan bilang mga consumer ng mga financial products. Alam din po natin, malalaman din po natin ano yung mga options o ano yung mga bagay na nabibigay sa atin ng pagpipilian kung anong produkto ang nararapat sa atin at kung anong po yung mga peligro kung meron man sa mga produktong gusto nating bilhin o kunin. Marami po kaming impormasyon. Nagsimula na po kami sa mga social media. Siguro po sa isang pagkakataon pa nating pag-usapan pa nito. Pero po may kanya-kanya po kaming trabaho. So ang Bangko Sentral, may mga produkto sila, ang Insurance Commission, ang SEC ng PDIC. Ang PDIC po, nag-focus po tayo sa mga deposito. At nagsimula na po kami pero patuloy po, mahirap po kasing ibagsak yung lahat ng impormasyon sa isang panahon lang. Kaya inuunti-unti po natin at marami pong salamat sa pagkakataong ito at nagsimula na tayo para sa Protect Your Money campaign. Parang paalala po sa mga depositor na piliin po nila ang deposito sa maglagay ng deposito sa bangko. Dagdag ko lang pala yung sa sinabi ko kanina, malalaman po natin na ang bangko ay miyembro o insured ng PDIC kung sa inyo pong sa pintuan po nito ay nakikita po yung seal. Pinakita ko na yan sa video. Opo. Yung seal po ng deposit insurance na ito po ay seal protected ng 1 milyong piso. Kaya sa website, nakikita din po yung seal ng protection ng PDIC. Ito po ay, they cannot get this seal po kung sa kanilang personal na paraan lamang. Ito po ay binibigay din ng PDIC para sa kaalaman ng kanilang mga kliyente. Ayan. At ito bang PDIC ito, Sir JL, para sa ating mga magsasaka? Nagbibigay din po ba ito daw ng proteksyon sa pananim o produkto ng mga magsasaka? Sir John? Hindi po kami yung ahensyang yun pero ang aming pong role ay magbigay po ng protection sa mga deposito ng mga magsasaka sa bangko. I think iba pong insurance yung pinag-uusapan dito. Meron din po yun. Naman yun, pero po, ito po ay deposit insurance. Ano po, Sir JL? Sa crop insurance. So, ito po ay Philippine Crop Insurance Corporation. Ano po yan? Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC. Sa ilalim din ng Department of Agriculture. Yes isang po. Letra. Okay. Go ahead po, Sir JL. Isang letra pong pinagkaiba namin. Go ahead po, Sir JL. Ayun, yun nga po, Sir John, napag-usapan natin kanina na minsan nanganganib yung mga bangko kung kaya't secured po ito ng PDIC. So bilang co-regulator po ng Bangko Sentral, paano po natin nalalaman na yung isang bangko po ay nasa panganib na? At paano po ito pinoprotektahan ng mga ordinaryong depositor po natin? Salamat sa tanong na yan. No?
may mga pagkakataon na yung mga bangko nagkakaroon ng problema. Pero hindi po namin to pinapaalam sa publiko kasi po para din po pag-iingat po sa lahat. Ito po ay ginagawa namin kasama ng Bangko Sentral ng Pilipinas at inaayos po natin ito sa likod o sa background, na hindi po dapat malaman. Kasi po, pag chismis lang ho, balita lang na pwede na itong mag-cause ng tinatawag nating bank run o kawalan ng tiwala. Panic withdrawal. At lalo pong maraming mapapahamak. So, kami po, kasama ng Bangko Sentral, meron po kaming mga regular reports na kinukuha sa mga bangko at titignan po natin ang kanilang kalagayan. Meron din po kaming otoridad na mag-examine ng bangko para po malaman kung paano nila pinangahawakan o pinamamahalaan yung deposito na inilagak ng mga tao sa bangko nila. So meron po tayong otoridad to look after and monitor these banks. At kung may problema po, pinag-uusapan namin yung sa bangko at ng Bangko Sentral. Marami pong proseso para po bago ipasara ang isang bangko. Pero po lahat ng mga paraan, kung kailangan tulungan ng bangko, ito po yung ginagawa natin to make sure. Because totoo lang po, ayaw po namin magsara ng bangko dahil ito po yung magkakaroon ng disruption. Hindi lamang sa buhay ng bangko, kundi po sa buhay din ng mga depositor. At hanggat kaya po, ito po ay ginagawa namin sa likod at sa wala pong nakakalam at ito po ay makakatulong din sa patuloy lang kumpiyansa sa mga bangko. Pero madagdagan ko lang po ng konti yung tanong at saka po yung inyong binabanggit, Sir John, na po. Wala po bang medyo paramdam o sintomas na mararamdaman ng isang deposito na naku, teka, parang may kakaiba dun sa bangkong pinag-depositoan ko. Kumbaga, without discussing it publicly, pero naramdaman nung may mga magagaling din ho kasi siguro. Baka naman mamaya may mga magsasaka na may anak din namang nakatapos ng, tungkol sa pagbabangko. Mayroon din ho ganyan, hindi maiiwasan, Sir Jun. Alam niyo po, publish naman yung kanilang mga financial statements. So nakita natin kung ito ba'y kumikita, ito ba'y lumalago. Ayun. O kaya po ang kanila po bang pinaglalagakan ng pera ay sa mga delikado o hindi mga proyekto. So ito po sa mga matinik ang mata, nakikita po ito. By the way po, lalo na po sa malaking bangko, ito po ay nakapublish, kaya po ito talaga ay napag-uusapan. Kunit kung galing po talaga yung namamahala, they can turn this around, no? Nagagawan po ng paraan. At bago tayo kumilos din tayo, mga depositor, bago tayo kumilos, magtanong din tayo sa mga kilala nating magaling dito. Mahirap din po mag-interpret dahil po ito ay usaping pinansyal. At ang bangko po ay hindi po ordinaryong negosyo. Ito po ay negosyo ng kumpiyansa din. So hindi lang ng pera, kundi ng tiwala. At kung yung tiwalang yun masira, mahirap na po. Kahit po anong gawin nating pagpapabalik nito. Kaya po maging maingat din po tayo. Pero maging mapanuri din po tayo. Kung patuloy pong nagiging negatibo o kaya po parang palugi ang negosyo, bakit po tayo kailangan magtagal doon? Kung nakita po natin, meron po mga iba naman, kung hindi po maganda pagkapalakad, kahit po maunlad, kahit po gumaganda, kung ayoko na ng ayoko na rin po. So, depende po yung serbisyo ng bangko. Kung tingin po natin, hindi po ito nakakatulong sa atin, masungit ba o kaya hindi magandang serbisyo sa atin, mga dahilan din po ito, Henry, para lumipat o pumunta sa ibang bangko ang isang depositor. Alright. Sir John. Oo, eto, may tanong po ako ka Henry. Talagang halimbawa, talagang magsasara na po yung isang bangko. Number one, ano po yung proseso po na sinusundan po ng ahensya po ninyo? At pangalawa, ano po ang gagawin namin as a depositor? At pangatlo po, gaano po ba katagal na makuha po ng isang depositor ang kanila pong pera? Okay. Kung ang bangko po ay ipinasara na ng Monetary Board, nagpapa-abiso po kami na isang araw pagkatapos sarado. So, kung halimbawa po, Huwebes po sinabi ng Monetary Board na sarado na yung bangko, Biyernes po nandyan na kami sa paligid ng bangko. So, mabilis po ang pagpapasabi. Nagkapatawag po kami ng meeting ng lahat ng mga depositor at kami po ay nagpapaliwanag kung ano po mga susunod hakbang. Saan po ang mga hakbang?
pinaparedy lang po namin sa mga depositor yung kanilang mga dokumento, lalo na po sa mga rural banks. Pinaparedy po namin yung passbook ninyo, yung inyong pong ID, kasi po dalawa po ang titingnan namin sa pagbabayad po ng insured deposit. Magkano ang dapat ibayad sa iyo at ikaw ba ang dapat bayaran? So yung dalawang po yun, dapat meron po tayong malinaw. Sa magkano ang dapat ibayad sa iyo, magkano yung inyong deposito sa inyong mga dokumento na hawak. At kung kayo ba yung may-ari ng account na yon, ID o kaya po anumang pagkakilanlan, kung hindi po kayo, halimbawa po anak ninyo o nasa abroad, may mga hinihingi po tayong dokumento para makuha ninyo. Alright. Gaano po kabilis? Ang sabi po sa batas ay dapat po namin silang bayaran sa loob ng 6 na buwan. Hindi po 6 na buwan. 2 linggo lang po, pwede na po. Kung minsan po, mas maiksi pa. Kung mabilis lang po ang inyong transaction, kompleto po kayo, we can pay you immediately. Meron po mga paraan kung paano namin kayo dapat bayaran. So, depende po sa may ng panahon po yun. Depende po sa transfer sa inyong another bank account o kaya po sa namang digital payment facility, kung ano man pong meron kayo, pwede pong pag-usapan yun. At ito po ina-apply sa PDIC. Isa pong paalala, kung inyo pong deposito ay hindi higit sa 500,000 pesos, hindi po nyo kailangan mag-apply o mag-file ng claim. Ito po ipapadala namin sa inyo sa magitan ng koreo o kaya po ay kung papasabi po kayo kung gusto niyo pong ilipat na lang namin sa another account. So hindi po kailangan mag-file ng claim kung kayo po ay may balancing 500,000 pesos at pababa at wala po kayong pagkakautang sa bangko. Sa iba pong mga klaseng depositor, kailangan po namin kayong kausapin at bigyan po namin kayo ng form, papayan ito. Hindi po dapat magtagal dahil alam po namin ng kalagayan ng ating depositor. Ayan. Sa ating mga magsasaka, ano po ang huling tanong po namin ni Sir JL? Ano ang 3 pinaka-importanting bagay na dapat gawin ng bawat magsasaka at mangingisda para matiyak ko na protektado ang kanilang pinaghirapang pera bago po magsara ang kahit anong bangko? Salamat po, tagang 3 ito. No? Una, mag-ipon po tayo. Alam po ang mga magsaka natin, marunong na siya mag-ipon. Pero po, ilagay po natin ang pera natin sa bangko. Pwede po niyong ilagay ito sa bahay o kaya sa anumang parte ng inyong kwarto. Pero po, ito po pwedeng manakaw, pwede po itong mawala. Kung sa bangko po, ito po ligtas at insured pa ng PDIC. Pangalawa po, pati po nating yung pagiging matalinong mag-iimpok. Alamin po natin yung bangko, kilalanin po natin yung bangko at mga produkto nito para alam po natin kung ano yung tama at nababagay sa atin. Pangatlo po, patuloy po natin ingatan. Hindi lang po dapat pagkalagatin ng pera sa bangko ay pabayaan na po natin. Patuloy po natin pag-aralan. Alam po natin kung magsasaka tayo o mangingisda, kung pera po natin ay importante, dapat po pinag-aralan din po natin kung paano ito pang-iingatan. Ano po ba mga karapatan ninyo kung sakaling mayroong balita na ibigay sa inyo ang bangko na nawala yung pera o ganito, ano pong pwede ninyong magawa? Meron po kayong mga karapatan. Ito po'y dapat nating alamin. Ang aming pong mga website sa PDIC, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, at mga kasama namin sa Securities and Exchange Commission at Insurance Commission, ay meron pong paalala sa mga bagay na to. At bago po tayo pumili, yung pangatlo, yung sa Protect Your Money, alamin din po natin kung anong pinakatamang produkto para sa atin. Kasi alam po natin na maraming pagpipilian. Pero sa atin, importante makipag-usap tayo sa mga financial institutions katulad ng bangko para malaman po natin kung ano ang tama at nababagay na para sa serbisyo produkto na kailangan natin. Alright. So, importante po, patuloy lang tayo mag-import at magtiwala sa ating mga financial institutions. So I hope, Sir Jun, hindi ito yung huling pag-guest ninyo sa ating pong programa. Napakaganda ng ating napag-usapan at marami kaming natutuhan, pati ang ating mga magsasaka. Sana may part 2 po ito sa mga susunod na araw. Maraming salamat po. Pasalamatan natin si Mr. Jose Villaret Jr., ang Vice President, Corporate Affairs Group ng PDIC. Sir Jun, salamat po. Thank you so much. Maraming salamat din. Alright, Sir JL.
Yun ka, Henry. Paalala lang po, bago po tayo magtapos, mag-enroll na po kayo sa libreng online courses sa aming pong e-learning portal. Bisitahin lamang po ang www.elearn.e-extension.gov.ph at mag-subscribe na rin po sa aming pong YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos on agriculture. Ayan po na ang screen ng ating pong link. Din po sa aming Facebook page at ipopost po natin ang naging highlights tungkol sa naging topic natin ngayong araw. Bisitahin lang po kami sa @ATI Interactive at i-follow kami sa Instagram, X at TikTok sa @ATI Interactive para sa iba pang impormasyon at content. At baka may mga gusto po kayong topic na isasuggest po sa amin at baka may mga katanungan po kayo, maaari po kayong tumawag o mag-text sa aming pong Farmers Contact. That's 0920-946-2474 or mag-email po sa amin sa e-extension@ati.da.gov.ph. Yun lamang po. Maraming salamat po ka, Henry. Happy weekend po sa ating Happy weekend, Sir JL Oman, ang Senior Agriculturist po ng DA. Nangalan po ni Ma'am Niet Arceo, ang Assistant Director ng ATI. Sumayin nyo na ang Agri Ascenso. Ako po si Ka Henry Uri. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar.